kababayan, eto umpisahan na po agad natin. Etong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto daw po mga nagpoprotesta na mga supporter nitong si Duterte ay nakakaabala na umano sa misa dyan po sa EDSA Shrine. Kaya nga po mga kababayan, dito po sa may EDSA Shrine mga kababayan, kaya po kung makikita ninyo, may isa pong pare na nagpasaklolo na sa ating mga kapulisan mga kababayan dahil nga malaking abala na po yung ginagawa ng mga DD-Shet na rally dyan. So ngayon, eto, pakinggan po natin, eto nakita natin kapapasok lamang na balita, galing po dito sa News 5 Everywhere, ikinikredit po natin sa kanila yan. So eto, i-play na po natin mga kababayan. Samantala, nakakaabala na raw ang mga Duterte supporter sa misa sa EDSA Shrine, kaya nagpasaklolo na ang pamunuan ng simbahan sa mga pulis. At live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, alas 10 nga kaninang umaga ay pansamantalang itinigil yung programa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa likod mismo ng EDSA Shrine. At kasabay nga niyan yung pagdatignin at pagbarikada ng higit 5 truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer video. Mamaya mga kababayan ha, may maririnig kayo na sinasabi nitong si Sara mga kababayan na talagang ikaiinis ninyo. Kaya yung mga high blooding dyan, pwede kayo maghanda ng tubig mga kababayan sa tabi ninyo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Kung makikita nyo, sabi dito, pinatigil muna pansamantala yung rally kanina. Ano po, kasi nga nakakagambala na mga kababayan at nakakaabala na sa misa dyan po sa may EDSA Shrine mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, yung ginagawa nilang pagrarally, sobrang abala na po yan. Hindi na po yan nakakatulong mga kababayan sa normal na pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Bagkos, nakakadagdag pa sila sa problema ng ating bansa dahil kung titingnan nyo yung mga pulis na naandya dyan, saglip na yan ay nasa sa underground mga kababayan at sinusugpo yung mga krimen, yung mga kriminalidad, naandya dyan para bantayan yung walang kakwenta-kwentang ginagawang pagrarally nitong mga taga-suporta nitong si Duterte. Mga kababayan, so ngayon, kung titingnan nyo pa, ito, pakinggan pa natin yung dahilan kung bakit tumawag ng pulis mga kababayan yung pare. Ano po, so i-play pa natin. Itong sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas na araw. Ilan sa mga dumadaing ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace. Halos oras-oras ang misa namin dito. Kung meron dyan na nagva-vlog, nagsisigawan, may mga speeches, nag-i-interfere yan sa ginagawa namin sa loob. Dinawawala din yung sacredness, yung sanctity ng aming pangapagdiriwang. Pag-amin ni Father Jerome Ceciliano, I wrote the PNP sa Quezon City Police District, sabi ko to take action because even as we recognize their rights, they should also and you should also recognize our own rights. Pero kahit pa may mga pulis na sa kanilang pwesto, wala pa ring alisan ang mga natirang Duterte supporter. Sa videong ibinigay sa News 5, sinisi nila ang ingay sa babaeng nakapula na bigla na lang umanong nagwala habang may misa. Siguro napag-utusan yun na manggulo para kami Hindi, kasamahan nyo yon. Kasamahan nyo yon na nag-ingay dahil nga nagpapakita ng suporta kay Sara at binibira ang gobyerno. Alam nyo kasi ang mahirap, dito mga kababayan sa ginawa nilang hakbang na ito, nakakaabala sila sa simbahan. Ano po, inaabala nila yung pagtuturo ng salita ng Diyos dyan po sa simbahan dahil sa maiingay nilang mga speeches na puro laban sa gobyerno. Alam nyo, marami namang lugar para mag-rally sila mga kababayan. Pero wag lang sana doon sa tapat ng simbahan na kung saan nakakagambala na po sila. Kaya nga mga kababayan, napilitan yung pare na sumulat sa ating mga kapulisan para pansamantalang patahimikin etong mga nagraraling ito kasi hindi na nga nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sa social media na may ganitong gulo para kami mapaalis. Dapat naman nga. Hindi po. Git naman ng isa pang Duterte supporter na si Jeffrey, hindi sila binayaran o hinakot. Ayan. Sir, saan galing? Sa donate po na, donate po yan. Tsaka wala po kami bayad dito. Wala po kami monitor lang po kami dito. Ha? Ayun na po na sabihin ko sino. May ibinarikadang truck na rin dito ang Philippine. Wala daw nagbayad pero may nag-volunteer.
Isa pa nga. Tingnan nga natin. Ano sabi? Dito. Wala po kami, volunteer lang po kami dito. Volunteer. May ibinarikadang truck na rin dito ang Philippine National Police, pero hindi nila sinabi kung saan nila ito gagamitin. Andre, ngayong ikalamang araw nga ng pananatili ng mga Duterte supporter dito sa likod ng EDSA Shrine ay mariin pa rin nilang sinabi sa atin na hindi sila babaklas dito sa may EDSA Shrine hanggat hindi nga napapababa sa pwesto ang nasa administrasyon. Hindi naman kakayanin mga kababayan. Baka siguro nilulumot na sila dyan, hindi pa nila napapatalsik sa pwesto etong si PBBM. Kasi nga mga kababayan, eto para lang ma-realize ng mga taga-suporta nitong si Digong. Dati kasi mga kababayan, kaya nakakapagsagawa ng mga kilos protesta ng mga EDSA 1, EDSA 2 mga kababayan kasi hindi pa ganun kalakas yung social media nung panahon na yon. At ang mga tao mga kababayan madaling mahikayat nung mga panahon na yon. Ngayon kasi ang mga tao matatalino na kasi nga mga kababayan nakikita na ng taong bayan sa social media yung totoo at hindi. Kaya nga kahit anong panawagan nila, ilang araw na ba sila nananawagan dyan? Ilang buwan na ba nilang sinubukan na mag-rally ng mag-rally pero hindi nila magawang makapagparami? Kasi nga mga kababayan, kaysa nga naman sumama yung ibang mga kababayang Pilipino natin dyan sa pagrarally, mas pipiliin nilang magtrabaho. Magtrabaho para tulungan yung kanilang pamilya lalo na't magpapasko pa. Tapos yung mga naandya dyan, siguro mga walang magawa sa buhay, yan yung mga nagrarally dyan. Di ba mga kababayan? Kaya nga lagi kong ito sinasabi, matatalino na mga tao ngayon, hindi katulad noon. Pasensya na po, kasi noon mabilis mahikayat kasi hindi pa ganun kalakas ang social media. Pero ngayon, madali nang ibalanse ang tama at mali. Dahil nga, nakikita ng taong bayan sa social media yung ginagawa nila. Eto, nakikita natin ngayon, nakakaabala na, nakakaperwisyo na sa misa ng simbahan. Kaya dapat mga kababayan, since nakakaperwisyo na, nakakaabala na, kaysa suportahan pa, ipanawagan na, napaalisin na yung mga yan dyan. Kasi pampagulo na lang yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung hindi si President Marcos Jr. At sa susunod nga na mga araw ay nakiusap pa rin itong EDSA Shrine Management dahil lalong-lalo na bukas linggo ay magiging oras-oras umano yung kanilang isa pa yun, linggo bukas. Live mula sa EDSA Shrine, maraming salamat, Rainiel Pawid. Yan, maliwanag mga kababayan ha, yung isang pari po, eto mga kababayan, si Father Jerome, ano yun? Selkelano, pakitama na lamang po ko ha, sumulat sa ating mga kapulisan para patigilin ang rally nitong mga DDZ kasi nakakagulo na daw. Nakakagambala na daw mga kababayan sa ginagawang misa sa simbahan. Kaya nga lalo pa nabanggit dito yung mga vlogger. Yung mga vlogger daw na nagsasalita, nagbibigay daw ng mga speech, nakaingay-ingay daw. Mga kababayan, kaya nga dapat, eto doon sa mga vlogger, dapat kayo yung nagdadala doon sa mga supporter sa maganda, hindi sa pasama. Kasi ang nangyayari mga kababayan, yung mga vlogger pa ang pasimuno dyan ng pamimerwisyo at pagrarally at kung ano ng mga pinaggagawa dyan. Kasi tingnan nyo, kung titingnan natin yung sinasabi nilang wala silang perwisyo, bakit may nagre-reklamong ganito? Diba mga kababayan? Kaya nga kung itong mga vlogger na ito matitino, ihikayatin nila yung mga supporter ni Sara na kung gusto man nila mag-rally, maraming pwesto na hindi sila makakaperwisyo. Mga kababayan, maraming lugar na hindi sila makakaperwisyo. Kung gusto nila, doon sila mag-rally sa West Philippine Sea. Doon mga kababayan, mas maging kapakipakinabang pa sila. Kasi kapag ka nahulog sila doon sa dagat, kapag ka nalunod sila doon, pagkain na sila ng isda, doon may pakinabang pa sila. Doon sila mag-rally mga kababayan. Total naman, yung ipinaglalaban nila mga pro-China. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ngayon, kung makikita nyo, since sinabi na ni Father dito, na nakakaabala na dapat mga kababayan, sa lalo't madaling panahon, paalisin na yung mga yan dyan. Kasi nga, hindi na yan makakatulong. Lalo pa yung mamimerwisyo mga kababayan, kapag ka naghakot pa yan na naghakot, at nagparami sila sa pamamagitan ng pagbabayad nila at paghahakot nila.